Siyam ang nawalan ng buhay at halos 2,000 ang sugatan sa pagsabog ng 5,000 pager. Target umano ang Hezbollah. Ginulat ng pagsabog ang mga mamimili sa isang supermarket sa Beirut, Lebanon. Ang narinig na pagsabog nagmula umano sa bulsa o bag ng isang lalaki. Batay sa investigasyon, ang sumabog ay mga pager o wireless communication devices na gamit ng grupong Hezbollah na kayang makatanggap ng text pero hindi nakakagawa ng phone call. Pero hindi yan nag-iisa dahil isang oras na sunod-sunod ang pagsabog ng 5,000 pagers sa iba't ibang lugar sa Lebanon. Ayon sa Health Minister ng Lebanon, hindi bababa sa 9 ang nawalan ng buhay habang halos 3,000 naman ang sugatan. 2 sa namatay ay miyembro ng Hezbollah. Dahil sa pagsabog, kinwestiyon ngayon ang Taiwanese manufacturer ng mga sumabog na pager. Itinanggi ng founder nito ang pagkakasangkot dahil gawang Europa, umano ang mga pager na may rights lang sa kanilang brand. Sabi ng 2 source ng Reuters, kabilang ang isang senior Lebanese security official, Mossad spy agency ng Israel, ang nagtanim ng pampasabog sa mga pagers sa production level. Pagers ang ginagamit ng mga Hezbollah fighter para makaiwas sa location tracking ng Israel ayon sa mga source. Kinundina ni Lebanese Information Minister Ziad Makari ang pagsabog at sinabing pananagutin ng Israel. Sa ngayon wala pang pahayag ang Israeli military sa pagkakadawit sa insidente. Sabay ring nilinaw ng Amerika na wala silang kinalaman sa nangyaring pagsabog sa Lebanon. To my knowledge, there's no U.S. involvement in this at all. Again, it's something that we're monitoring. Sa Pilipinas, maliit umano ang tsansang mangyari ito ayon sa Department of Information and Communications Technology. We are not at war, not like Israel, who's currently at war with the Hamas, with Hezbollah, with Iran. Ang pinakamalapit na raw dyan ay ang mga cellphone na ginagawang improvised explosive device na ginamit ng ilang terorista sa pagpapasabog sa Mindanao. Hindi yan working o gumaganang cellphone, gaya ng sumabog sa Lebanon na mga creature na nagagamit talaga kaya hindi inakalang may pampasabog. Gayunpaman, hindi pa rin daw tayo dapat magpakakakampante. Pag pumasok kayo sa mga airports, always dadaan tayo ng mga security measures. Kung may makita kayong mga bagahe na nakatambak lang sa tabi, tatawagin niyo yung mga security officers. Lalo pa raw, ina-equip ng pamahalaan ng ating mga tech personnel ng kinakailangang skill sets para masugpo ang anumang banta sa pamamagitan ng training at pagbibigay ng kinakailangang tools. Breaking news! Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sinabi na kapag sinalakay ng China ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal, lalaban ang Pilipinas. Ito rin ang magiging dahilan upang matrigger ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at Pilipinas. Armed Forces of the Philippines, Chief of Staff General Browner Jr., may malaking pagkakamali ba nang hindi nito tinanggap ang offer ng Amerika na samahan ang mga barko ng Pilipinas sa resupply mission sa West Philippine Sea? Kinumpirma ng China Coast Guard na nakita nilang noong September 24, taong kasalukuyan na lumabas ang barko ng Pilipinas sa Sabina Shoal. Kumpirmado, 2 barkong pandigma ng Germany dumating na sa Pilipinas. Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sinagot ang tanong na kapag puwersahang inagaw ng China ang BRP Sierra Madre LS-57 sa Ayungin Shoal, ito ay isang act of war. Take the Sierra Madre, would that merit America's intervention? If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. And you would expect American intervention? We will react. And naturally, we would expect it. Magre-react ang Pilipinas laban sa China at ito ang isa sa mga dahilan upang ma-invoke ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Papasok ang Amerika upang ipaglaban ang Pilipinas. Ang BRP Sierra Madre LS-57 ay hindi isang luma o kalawanging barko tulad ng nakikita ng iba. Ito ay isang aktibong barko, outpost ng mga sundalong Pilipino at tanda na ito ay teritoryo ng Pilipinas sa karagatan ng West Philippine Sea. What's behind this uptick in tension? What changed?
I think what changed is the determination of the Philippines to say no. You're standing up to Oh, China. yes, and they don't like it. If China were to take the Sierra Madre, would that merit America's intervention? If China were to take the Sierra Madre, that is a clear act of war on a Philippine vessel. And you would expect American And we intervention? will react, and naturally, we would expect it. You're talking about a rusty old warship. How realistic is it to expect the United States to intervene over the fate of a warship like that? There are people in there. That is an outpost of Philippine sovereignty. So we're not talking about a rusty old vessel solely. We're talking about a piece of Philippine territory in there. Marami pa rin sa ating mga Pilipino ang hindi makapaniwala sa bagong development sa Escoda Shoal. Ayon sa Philippine Coast Guard Commander, hindi umatras ang kanilang barko sa Escoda. Pero ang sabi, ito ay resulta ng pag-uusap ng Pilipinas at China. Kaya't inalis na ang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Pero ito ay itinanggi naman ng Department of Foreign Affairs. Ayon kay Secretary Manalo na walang kasunduang na pag-usapan ng Pilipinas at China upang alisin ang BRP Teresa Magbanua sa Escoda o Sabina Shoal. Dismayado din ang karamihan sa atin. Kung nabigyan lang sana ng supply ang MRRV 9701, naroon pa rin sana ito at nakaangkla bilang tanda ng ating soberanya sa Escoda Shoal. Sinisisi naman ang pagkukulang ng Armed Forces of the Philippines dahil sa hindi nito pagtanggap sa alok na tulong ng Amerika. Nasasamahan nito ang resupply mission ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung inyong naalala, noong ika-30 ng Agosto sa taong kasalukuyan, matapos mag-alok ang Indo-Pacific Command ng tulong na pwede nitong samahan ang resupply mission sa West Philippine Sea, tinanggihan naman ito ng Armed Forces of the Philippines. Naisip mo rin ba minsan, paano kaya kung ang Pilipinas ay magkaroon ng conflict sa China? Tutulungan kaya tayo ng France, isang bansa na mayaman sa kasaysayan at malakas na impluensya sa buong mundo? Samahan niyo kami sa isang kakaibang journey para tuklasin ang posibilidad ng mga bagay na ito. Para maunawaan ang mga posibleng dynamics na pwedeng mangyari, kailangan muna nating i-examine ang kasalukuyang relasyon ng France, Pilipinas at ng China sa politika. Ang France ay may significant role at may mahalagang tungkulin sa global stage. Ito ay may mini-maintain na diplomatic relationship sa Pilipinas at sa China. Ang kanilang relasyon sa Pilipinas na dating former colony ng Spain and America ay pinapahalagahan ng parehong panig dahil sa kanilang pagsusumikap para sa democratic values at human rights. Samantalang ang kanilang relasyon sa China, isang rising global power, ay minamarkahan ng isang maselang balanse ng economic cooperation at strategic cooperation. Sa kasaysayan, ang France ay mayroong pamanang global engagements. Ito ay naging isang mahalagang kalahok sa mga pandaigdigang usapin mula pa noong panahon ni Louis XIV. At ito ay nagpatuloy na mayroong global presence sa pamamagitan ng kanyang mga overseas territories at formal colonies. Ang global view na ito ay patuloy na nagpapa-impluensya sa foreign policy ng France ngayon. Sa Southeast Asia, kung saan matatagpuan ang Pilipinas, mayroong malaking interes ang France. Ang rehiyon na ito ay tahanan ng maraming dating kolonya ng France, kabilang ang Vietnam at Laos. Ito rin ay isang rehiyon kung saan mayroong ongoing na economic and strategic interest ang France mula sa mga trade relations hanggang sa mga security alliance. Subalit, pagdating sa China, ang mga bagay ay naging mas komplikado. Ang China ay ang pinakamalaking trading partner ng France sa Asia at isang mahalagang investor sa ekonomiya ng France. Gayunpaman, sila rin ay mga kalaban sa ilang mga domain tulad ng teknolohiya at global influence. Ang maselang relasyong ito ay maaaring makaapekto sa paggawa ng desisyon ng France sa ating hypothetical na situation, habang tinitingnan natin ng mas malalim ang hypothetical situation na ito. Tandaan na ang politika ay isang komplikadong topic ng mga interes at alyansa. Kung titingnan natin, hindi ito ganun kasimple. Kaya, ipagpatuloy natin ang ating journey sa amazing discovery ng geopolitics, history, at hypothetical situation.
manatili nakasubaybay habang tinatalakay namin ang mga posibleng role, strategy at resulta na maaring lumitaw kung sakaling makialam ang France sa isang posibleng alitan sa pagitan ng Pilipinas at China. As we go through this hypothetical situation, tandaan na ang politika ay isang complex web of interest and alliance. Hindi siya ganun kasimple tulad ng naiisip natin. Bago natin maunawaan kung paano makakatulong ang France, kailangan muna nating suriin ang kakayahan ng militar ng France. Ang lakas ng militar ng France ay kinikilala sa buong mundo. Sila ay mayroong isa sa pinakamahusay at pinakamodernong puwersa sa mundo. At hindi sila natatakot na ipakita ang kanilang lakas kung kinakailangan. Sa aspeto ng pandaigdigang presensya ng militar, ang France ay nag-iwan ng kanyang bakas sa iba't ibang sulok ng mundo, mula Africa hanggang sa Middle East at maging sa malawak na Pacific. Ang mga puwersa ng France ay nasa unahan, ipinapakita ang kanilang kahandaan at kakayahang mag-operate sa iba't ibang kondisyon at teritoryo. Pero paano naman sa rehiyon ng Asia Pacific? Well, sakop din yun ng France. Ang France ay nagpapanatili ng malakas na military presence sa Asia Pacific. Primarily, sa pamamagitan ng kanyang mga overseas territory tulad ng New Caledonia at French Polynesia. Ang mga base na ito ay nagbibigay sa France ng kakayahang magpakita ng kanyang kapangyarihan sa rehiyon. Isang bagay na maaaring maging useful proof para sa ating hypothetical situation. Usapang numero muna tayo. Ang France ay may kabuang bilang ng militar na tauhan na mahigit sa 300,000 at iyan ay ang mga tauhan lamang. Ang kanilang kagamitan ay equally impressive ng kanilang militar. Ang arsenal ng militar ng France ay kasama ang mahigit sa 400 na combat tanks, halos 1,500 na eroplano at isang hanay ng mga naval vessels kasama ang mga aircraft carriers, submarines at surface vessels. At huwag nating kalimutan ang kanilang nuclear capabilities, isang deterrent na maaaring magtip ng timbangan sa anumang conflict, pero hindi lamang ito tungkol sa mga numero. Ang kakayahan ng militar ng France ay matatagpuan din sa kanilang technical efficiency at strategic na katalinuhan. Ang kanilang mga puwersa ay sinanay na mabilis na mag-adapt sa nagbabagong mga sitwasyon, mag-isip ng mabilis at gumawa ng kritikal na mga desisyon under pressure. Ang adaptability na ito at strategic na pag-iisip ay maaaring maging invaluable assets sa isang potential na conflict. Sa isang kahangahangang kapangyarihan ng militar, walang duda na ang France ay may kakayahang magbigay ng malaking suporta sa isang potential conflict. Ang kanilang global military presence kasama ang kanilang kakayahang magpakita ng kapangyarihan sa rehiyon ng Asia Pacific ay ginagawa silang isang formidable potential alliance. Pero paano sila eksaktong parte ng ating hypothetical situation? Manatiling nakatutok para malaman. Pero mayroon ba ang France na anumang strategic interest na magbibigay sa kanila ng dahilan upang makialam sa isang conflict na kasasangkutan ng Pilipinas at China? Para sagutin ang tanong na yan, kailangan nating masuri ang complex web ng economic at political interest ng France sa Pilipinas at sa mas malawak na rehiyon ng Asia Pacific. Ang France, bilang isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo, ay may vested interest sa pagpapanatili ng stability sa rehiyon ng Asia Pacific, na tahanan ng ilan sa mga fastest growing economy. Kaya paano eksaktong matutulungan ng France ang Pilipinas sa isang giyera laban sa China? Ito ay isang komplikadong tanong at ang sagot ay maaaring makuha in different form. Una, tingnan natin ang military aid. Bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang France ay may malakas na hukbong sandatahan na may modernong armas at mahusay na mga tauhan. Kung sakaling magkaroon ng alitan, ang France ay maaaring magbigay ng critical support sa militar ng Pilipinas. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga armas at kagamitan, pagbibigay ng taktikal na payo, o kahit na ang pagdeploy ng mga troops para tumulong sa depensa. Ngunit hindi lamang sa pamamagitan ng military intervention maaaring makatulong ang France. Sa aspeto ng ekonomiya, maaaring magpatupad ang France ng mga sanctions laban sa China.
Ang ganitong uri ng economic pressure ay maaaring makapinsala sa ekonomiya ng China na nagpapakita sa kanila na isaalang-alang ang kanilang agresibong katayuan. Ang mga sanctions ay maaaring tumama sa mga pangunahing industriya na magdudulot ng kalituhan sa kalakalan at i-isolate ang China sa global economic stage. Ngunit may isa pang larangan kung saan maaaring magkaroon ng mahalagang papel ang France, ang diplomasya. Ang France ay isang respetadong miyembro ng international community na may malaking impluensya sa mga katawan tulad ng United Nations. Sa pamamagitan ng paggamit ng diplomasyang ito, maaaring magtipon ng France ng international support para sa Pilipinas, putting pressure sa China na iresolba ang alitan ng mapayapa. Maaaring kasangkot ito sa mobilization ng isang global na koalisyon, pagsusulong ng mga resolusyon na kinokondena ang mga aksyon ng China o pagpapadali ng peace talks sa pagitan ng dalawang bansa. Tandaan, ang mga ito ay mga potential senaryo lamang at ang aktwal na kurso ng aksyon ay depende sa maraming mga rason at kadahilanan. Gayunpaman, malinaw na ang pakikialam ng France ay maaaring malaki ang epekto sa kinalabasan ng isang hypothetical na gera sa pagitan ng Pilipinas at China. Bilang konklusyon, ang potensyal na papel ng France sa ganitong alitan ay malamang na multifaceted at mahalaga. Maaaring sa pamamagitan ng military aid, economic sanctions o diplomatic pressure, ang France ay maaaring magsilbi bilang isang makapangyarihang kaalyado para sa Pilipinas na maaaring magpabigat sa timbang sa kanilang pabor. Kaya, sa isang mundo kung saan ang mga alyansa at international relations ay maaaring magbigay ng significant meaning sa pagitan ng gera at kapayapaan, ito ay karapat-dapat na pag-isipan ang mga posibilidad na ganito. Ang potential role ng France sa ganitong conflict ay malamang na multifaceted at significant. Bagamat ang lahat ng ito ay lahat hypothetical, mahalagang isaalang-alang ang mga complex relationship at potential outcomes sa mga ganitong senaryo. Binaybay natin ang isang complex web of possibilities mula sa kakayahan ng militar ng France hanggang sa kanyang strategic interests at sa wakas ang kanyang potensyal na papel sa isang hypothetical na alitan na kasangkot ang Pilipinas at China. Nakita natin na ang France bilang isa sa mga nangungunang militar sa mundo ay may kakayahang magbigay ng malaking suporta sa Pilipinas. Ang kanilang mga modernong armas, mahusay na pagsasanay ng kanilang tauhan at strategic na lokasyon sa mapa ay maaaring maging mahalaga sa isang sitwasyon ng digmaan. Kasabay nito, nauunawaan natin na ang strategic na interes ng France ay komplikado. Lumalawak ito higit pa sa simpleng pagpapakita ng kapangyarihan, kasama ang hangarin na itaguyod ang international law, protektahan ang demokratikong mga prinsipyo, at panatilihin ang maayos na mga ruta ng kalakalan. Lahat ng ito ay maaaring makaapekto sa kanyang desisyon sa isang posibleng digmaan. Ngunit habang tinatalakay natin ng mas malalim ang posibleng papel ng France, ina-acknowledge natin na ang military intervention ay hindi lang ang tanging solusyon at hindi rin ito ang pinakamainam. Ang diplomasya, negosasyon at international cooperation ay mahalagang mga tool sa pag-iwas at pagresolba ng mga digmaan. Ang France, na mayroong malaking impluensya sa global stage, ay maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa pagpapalawak ng dialogue at pagtataguyod ng peaceful resolutions. Tandaan, bagamat ang lahat ng ito ay hypothetical situation lamang, ang aktwal na takbo ng mga pangyayari ay dedepende sa maraming mga faktor. Marami sa mga ito ay hindi kayang mapredict. Ngunit sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga posibilidad na ito, mas mauunawaan natin ng mabuti ang mga dynamics na nagaganap sa international relations at ang mga potensyal na landas patungo sa kapayapaan. Sa huli, mahalagang tandaan na ang pagpapanatili ng kapayapaan at stability ay dapat laging maging ultimate goal ng bawat isa. Ang gera ay mahal, hindi lamang sa mga resources, ngunit higit sa lahat sa mga buhay ng tao. Umaasa tayo sa isang mundo kung saan ang diplomatic na mga solusyon ay laging umiiral sa military conflicts. Ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application.
As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng Tala. Dito, pwede mo silang kausapin. Or pwede mo silang kausapin, sabihin mo yung talagang reason mo, bakit ka na-late ng pagbabayad. At mababait naman sila. So ayun, dito meron din matatanggap na rewards. Ang laki ng rewards dito, 200 pesos. Pag shinare mo yung link mo sa iba, tapos nag-click sila dyan at nag-loan sa pamamagitan ng link mo, pag nagbayad sila, doon ka nila bibigyan ng 200 pesos. Pero hindi mo yun mawi-withdraw. Makukuha mo yun pag nag-loan ka sa kanila. Kumbaga, yung loan amount mo ay babawasan nila ng 200 pesos. Ganun yung reward system ng Tala. So yan ang aking mga top loan apps na legit at hindi mga scam. Sana natulungan kayo ng video na ito. Comment nyo naman kung may mga experience na kayo sa mga nabanggit kong loan apps. Hanggang sa muli!